10,000 mga katindahan yung natangay sa GCash namin ng modus ng scammer ng GCash. Yan. So, paano ito nangyari? Yan yung ikikwento ko sa inyo para maging aware din kayo kung ano yung modus ngayon ng mga scammer. So, ganito yung nangyari mga katindahan. Meron kaming suki na mag-asawa na madalas naman sila nagpapa-GCash dito sa aming tindahan. Nangyari ito last December. Pero ngayon ko nga lang sa inyo ma-share dahil sobrang busy nga kasi dito sa ating tindahan, ang daming gawa. Yan. So, ang nangyari mga katindahan is pumunta sila dito sa ating tindahan para magpa-cash in. Dahil yung anak nila na nasa Manila daw is nagpapadala ng 10,000. Yan. Bale, meron silang kausap sa cellphone mga katindahan. At yun nga yung anak nila. At doon sa pag-uusap nila is nakikita ko na parang natataranta itong si magulang na parang may na-aksidente, ganyan, na nasa ospital yung kanyang anak. At yun din naman yung conversation nila, nasa ospital. Kaya kailangan mapadalhan ng 10,000. Kaya naman syempre dahil nga suki naman namin itong si customer is ura-urada yung pagtatransact. Mabilis yung nangyaring transaksyon. So, dahil kami ay suki naman namin sila, madalas silang nagpapa-GCash, ayan, kaya yung mabilis yung transaction, kuha yung number, ganyan, tapos padala si 10,000. Ngayon, hindi pa nila na ibibigay yung 10,000, nagpapadala na naman ng another 10K. Siyempre kami, bilang kami yung nagpapadala is, kailangan yung cash muna. At ang sabi nitong customer, yung pera daw nilang cash is naandun sa toolbox ng motor. Pero ako, dahil medyo nakakakutob na ako na merong hindi magandang nangyayari between dun sa kausap niya is sinicure ko muna, sinabi ko muna na akin na muna yung 10K kasi naipadala na, so nabawas na sa GCash namin. Yan, so kung ganun na yan, parang natataranta na yung mag-asawa at doon na namin napag-alaman na yung palang kausap nung mag-asawa ay hindi naman pala anak, hindi ka mag-anak o kung anuman. Ayun pala, ang sinasabi doon sa kabilang linya is nanalo daw sila ng malaking halaga yung kanilang napanalunan at kailangan nila magpadala ng 10K bago nila makuha yung napanalunan na pera. Siyempre kami bilang isang concern na manininda is sinabi na namin na naku po, yan na, scam po yan. Diyan na pumasok yung kawindangan na kami dito dahil napakalaking pera ng 10,000. Kaya ang ating thumbnail mga katindahan is #wag sinungaling dahil ipapahamak tayo kung hindi tayo magsasabi ng totoo. Ang sinabi ng mag-asawang customer is anak daw nila yung kanilang papadalhan. Yun naman pala is hindi nila kaano-ano, hindi nila kamag-anak. Kung hindi nagsinungaling si customer, baka naiwasan pa nung simula pa lang yung pangyayari. Pero dahil ganun nga, ayan na nga, nagpapasend ng another 10,000. So, diyan namin nalaman na hindi nila kaano-ano. At ang sabi daw ng kabilang linya is, huwag daw sasabihin na hindi nila kaano-ano. At dapat daw ang sasabihin ay yung kausap niya sa kabilang linya ay anak niya na yun nga, nasa ospital. Huwag daw sasabihin doon sa tindahan na sila ay nanalo kasi hindi nga daw ipapadala yung 10K. Hindi daw ipaprocess nung tindahan yung pera kapag sinabi nila na yun ay dahil sila ay nanalo. So doon pa lang sa kabilang linya is na-manipulate na ng scammer yung mag-asawa. Binrainwash na agad ni scammer itong si customer na ganun yung gagawin. So ito namang si customer dahil siguro paniwalang-paniwala na ganun nga yung nangyari is yun ang sinabi sa amin na yung anak nila nasa ospital, ganyan, kailangang mapadalhan. Siyempre, dahil nga na-transact na yung 10,000 na isend na namin doon sa number nung kausap nila is kami na ngayon tuloy yung nagkakadiskusyon na ni customer at kami nitong aming suki. Yan. Dahil nga syempre nagkakagulo na kami, kumbaga naipadala na yung pera, tapos hindi naman pala totoo yung napadalhan nila, ganyan. So syempre napakalaking pera na yan mga katindahan, magkano lang naman yung sa atin dyan, tapos mawawalan tayo ng ganun-ganun na lang, di ba? Pero nadaan naman ito sa maayos na pag-uusap na kami bilang hindi naman sila iba sa amin, na suki namin sila kaya madali namin na ipadala yung pera dahil tiwala kami sa kanila. Kaya lang, nasa kanila yung pagkakamali dahil hindi sila nagsabi ng totoo. Which is, yun nga, sana ay napigilan nung simula pa lang, sana ay hindi na-transact kung sabi sila ng totoo at hindi sila nagsinungaling. So, ang ending, mga katindahan, nagkapaliwanagan, nadaan sa maayos na pag-uusap at itong si customer is nagbayad sa amin nung 10K. Siyempre, hindi rin naman kami pumayag sa side namin na hindi nila ibibigay yung 10,000 dahil kami
ano lang ba kami lang yung pumagitan doon sa kausap nila. Doon sa 10,000 na yun, 100 lang naman yung kinita natin doon dahil 10 pesos sa kada 1,000. Ang lesson learned nga dito mga katindahan is para doon sa mag-asawa, 'di ba? Na dapat kapag may ganyang transaction tayo is huwag tayong magsisinungaling dahil wala namang easy money lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Mga katindahan, nanalo ka daw ng 50,000, 100,000 ganyan. Wala nang easy money ngayon, lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Tuloy, ang nangyayari kapag kaganyan, nandadamay pa tayo ng kapwa natin na nananahimik, alam mo yun na nagtatrabaho ng patas, naghahanap buhay ng patas, naghahanap buhay ng tama, tapos ang dahil lang sa kanilang pagkakamali is madadamay yung ganitong mga tao na wala namang kinalaman doon sa kanilang pag-uusap. At lesson learned din naman para sa kagaya natin ng mga maninda, kagaya natin na nagtatransak, kailangan show money muna, yung pera muna bago tayo magpadala kasi nga para maiwasan yung ganyang senaryo. Pero dahil nga dito sa amin, dahil sila nga ay suki natin, 'di ba? Isipin natin na may suki tayo ganyan, tapos sanay natin naman sila na tinatransak, bumibili rin sa ating tindahan, ganyan is tiwala naman tayo na talagang meron silang pang GCash. Ayun nga lang, dahil sa tiwala natin mga katindahan ay doon pa tayo masisira, 'di ba? Yun, kaya buti na lang din at na-settle naman ng maayos yung transaction na yun. And lesson learned na lang ito doon sa mag-asawa na huwag basta-basta magpapaloko dahil panahon ngayon talagang dapat lahat ng bagay pinaghihirapan. Para naman doon sa mga scammer, ano? Grabe, maawa kayo sa mga tao na nai-scam ninyo. Hindi nyo alam kung paano yung pagod, hirap, pawis para lang kumita ng pera. Tapos i-scamin nyo lang. Grabe. Diba? Si Lord na ang bahala sa mga kagaya ng mga scammer. At ayan lang naman mga katindahan, yung gusto kong i-share sa inyo para maging alert ang bawat isa at maging maingat tayo sa pag-transact, lalong-lalo na nga sa ganitong GCash transaction dahil 'di ba napakaliit lang naman ng kita natin dito kumpara doon sa mga pinapadala natin na pera, yung mga tinatransact natin. So hanggang dito na lang muna mga katindahan itong ating video, yan. Hanggang sa mga susunod pa ulit natin na mga experiences, mga video na pwedeng i-share sa inyo. Yan lang muna mga katindahan and good vibes lang palagi. And always happy selling!